So ito na ang ating pakbet na gulay. Ginisa ko na sa sibuyas bawang at 3/4 kilo na baboy. Ngayon, gisang-gisado na ang baboy natin. Naglagay ako ng konting kalabasa. Ang purpose ko nito, para pampalapot sa ating sabaw. So, dudurugin ko yan. Kaya maglagay na ako ng tubig. Yan. Konti lang. Hintayin natin kumulo ng kumulo. Hintayin ko kumulo. And then, hintayin din natin ito na maluto na yung lutong-luto siya. Tapos dudurugin ko. Pampalapot sa sabaw. At mas masarap ang ating pinakbet. Habang pinapalambot ko ang karne na akin niluluto, namasyal muna ako sa aking mga halaman. Look at this. How beautiful. You see? Ito pa. Buhay na. Bagong tanim ko yan. Ito pa. Buhay na. And of course, the super beautiful is this one. Nakalimutan ko pangalan nitong halaman na to. Ayan. Ayan din, no? Gaganda nila. Oh. This is one of the best ko ngayon na halaman. Na-propagate ko na yan. Ito na, oh. Ayan. Ay! Kinain yung dahon niya. Sino kaya kumain? Yan. Ugat to, ito. Yan. Ay, may umusli na. Ngayon ko lang nakita may umusli na. Ang galing. Magiging 4 na yung dahon niya. Yan. Ay, wag dito. Wag dito, wag. Malanggam. Ang daming langgam. Agoy, Diyos ko Lord. Kaya nga hindi ko kayo... Ito din yung one of my favorites ngayon. Ang ganda. Yan. So ito namang isa, ito yung pinakamalaki na hindi pa rin nag-uusli. Pero buhay naman siya. Hinihintay ko na mag-usli. Ayan, green na green, oh. Ito naman, kulay puti ang nito pag namulaklak yan, kulay puti. So ito na hinihintay ko. Malambot na yung nilagay ko na kalabasa. Dudurugin ko na. Ayan. Tignan nyo yung sabaw natin nung lumalapot na. Ganyan ako magluto ng pakbet ko. Dinudurugan ko ng kalabasa. Ayan. Since nadurog na natin ang ating kalabasa, ilagay ko na ang sitaw. So inuna ko lang ng konti ang sitaw kasi medyo mas mas matigas. Yan. Konti lang. And then nilagay ko na ang palaya. Ihalo ko lang din ng ganyan. And then isunod ko na rin ang kalabasa. Ang bango. Super bango. Maganda na bili ko na kalabasa. Malabo siya. Malagkit. Okay. So, pakuloy lang natin ng isang kulo para lumambot ang ating mga gulay. Tayo ko na kumulo para lumambot ang ating gulay. Ilagay ko na ang sili. And now, nakakulo ng husto ang ating kalabasa, sitaw at ampalaya. Ilalagay ko na ang kalahating okra. Pasingawin na natin ng konti
Kasi mabilis lang maluto ang okra. Ilagay na natin ang kangkong. Ayan na, kumulo na. Ang paglagay ko sa okra, ilalagay na natin ang kangkong. And then, saka natin tikman ng timpla kung tama na sa alat. Kasi hindi naman tayo naglagay ng asin. Ay, naglagay pala kunti kanina. Tingnan natin kung tama na ang alat or timpla. Itong kangkong na to, 2 tali ito mga ka-supermom. 2 tali. Tingnan natin para mag-well combine ang mga gulay at para maluto din ang kangkong. Then nasa taas siya. Ilalagay natin siya sa ilalim at yung nasa ilalim ilagay natin sa ibabaw. Kaya kailangan to ng matinding halo. Halong-halo. Kasi ma-overcook yung gulay sa sa ilalim. Hilaw pa ang kangkong. Ay, kabango, kasarap, amoy probinsya. Diba? Tingnan nyo ang sauce, ang sabaw, ang lapot. Kasi nga, di ba kanina, nagdurog ako ng kalabasa. That's the purpose bakit ako nagdurog ng kalabasa. So, takpan ko lang para nang sa ganun ay maluto ang ating kangkong. And then, done na ang ating pakbet. Eto na, luto na ang ating pinakbet. My own version. Ayan, bango. Alam nyo mga ka-supermom, mas masarap pa ito lagyan ng inihaw na isda. Kaso, nagtipid tayo. Kaya tama na muna yung karne. Masarap to, patungan ng piniritong ano ba tawag ito? Pinirito na bangus o pinirito na galunggong or inihaw. The best. Luto na, kain na na.